Alright, so this is J Consulting at welcome po sa aking channel. So marami po nagre-request, sir, paano nga ba mag-validate ng TIN? I-check po namin kung existing po ba yung TIN, no? Commonly, yung TIN validation po, no, for your information lang, ginagamit siya in two reasons. Number one, of course, i-validate siya kung existing ba yung TIN. Number two, if magre-register po kayo sa e-secure registration, yung sa mga corporation po, no? Kung magre-register po kayo ng corporation, kailangan po ng validated TIN. So, paano nga ba ma-validate yung TIN? So, dito po na web page ni BIR. So, i-search nyo lang po yung revi.bir.gov.ph/tin-validation. So, lalagay ko po yung link for the TIN validation. So, basic information lang, kailangan nyo lang po ng TIN. 9-digit code lang po ang kailangan na ilagay doon, no? Hindi nyo na po kailangan sa isali yung 0000, no? So only the 9-digit, and then first name, the middle name, and then the last name, tapos yung sex, male or female, tapos birth date nyo po. Now, try natin, no, kung paano siyang gamitin. So, first, lagay nyo lang po yung TIN ninyo. So, hindi nyo na po kailangan lagyan ng dash. So, straight na lang po ang paglagay nyo. So, 9-digit code, and then lagay nyo po yung first name ninyo, of course. Then, middle name, and then yung last name. Tapos, male, and then birth date po. And then, click nyo po itong submit form. So, wait nyo lang po. And then, usually, may mga findings. So, ito po, na-validate po siya. Pag ang response po is ganito, please be informed that the TIN provided is valid and registered under RDO blank, and then yung lugar po kung saan RDO ka registered. Pag ganyan pong lumabas, validated po yung PIN ninyo. And active po. Okay? So, may two ways po pwede nang i-validate ang TIN ninyo, through OROS tsaka dito po. So, for this video, ituturo ko po sa inyo yung TIN validation for the Revi. Revi po ito. Chatbot po ito ng BIR. Now, minsan po, nagkakaroon po ng problema sa mga female natin, no? Kasi sila po yung commonly na nag-change ng information kapag married po kayo, no? So, for example, if i-try nyo i-validate yung TIN ninyo, validate it na nung pagka-maiden's name or yung pagkadalaga nyo po na pangalan, no? And then, if ever hindi nyo mahanap, of course, i-try nyo na yung updated nyo na pangalan, no? Yung married name nyo na po. So, kung hindi naman po siya nasa search, i-try nyo po bawasan ng day yung birth date niyo. So, balik tayo doon sa ating video, itong sa main screen, no? So, for example, kung birthday nyo po is 01/02/1991, for example, ganun po yung birthday niyo. Tapos, sinearch nyo na po, hindi pa rin po lumabas yung name niyo. Gawin nyo po is bawasan nyo po ng day yung inyong birthday. Okay? So, minsan po nagkakaroon po ng error doon sa system ni BIR. And that's the remedy po na usually na mga hacks na nalalaman na lang namin by experience. Okay? So, ang suggestion ko sa mga female natin na mga taxpayers, kailangan nyo pong i-update yan doon sa RDO. Face-to-face po ang pag-update niyan. Okay? So, for the update of the civil status, gagawa po ako ng separate video for that. And abang-abang na lang po sa susunod na video kung paano nga po mag-validate through OROS na naman po. Okay? So if this video helps you guys, please subscribe to my channel. And kung may mga concerns kayo regarding sa mga updates, BIR Update Sec or DTI, please feel free lang po, no, na i-comment doon sa ating comment section. Okay? So thank you guys for watching this video. Bye!